Sinasabi nila kapag ang isang lalaki matagal nang mag-isa, may mali sa kanya. Baka talunan, baka isip bata, baka hindi lang talaga kayang panindigan ng isang relasyon. Pero ang totoo, ang pagiging single ay ang pinakamalupit na paaralan sa mundo. Dito, walang sasalo sa mga sablay mo, walang magpapagaan ng loob mo kapag bagsak ka. Bawat desisyon, bawat bigat, sa balikat mo lang tatama. Dito mo matututunan ang halaga ng isang lalaki ay hindi ibinibigay. Ito'y binubuo sa gitna ng katahimikan. Ang lalaking hindi natakot mag-isa ay isang lalaking hindi na kayang kontrolin ng mundo. Handa ka na bang marinig ang katotohanang ayaw nilang aminin? Panoorin mo to. Chapter 1. Ang pagbasag sa ilusyon ng lipunan. Sa bawat sulok ng ating kultura, mula sa mga pelikula sa Netflix, sa mga kanta sa radyo, hanggang sa mga post sa Instagram, may isang mensahe na laging isinisigaw sa atin. Ang isang lalaki ay hindi buo kung wala siyang katuwang. Itinuturo sa atin na ang tagumpay ay may nakatakdang checklist: mag-aral, magtrabaho, magpakasal, at bumuo ng pamilya. Kapag ang isang lalaki lumihis sa landas na ito, lalo na kapag umabot na siya ng edad na 30 o 40 na nag-iisa pa rin, ang lipunan ay nagsisimulang kabahan para sa kanya. Bakit? Dahil ang isang lalaking mag-isa ay isang misteryo. At ang misteryo ay nakakatakot para sa mga taong sumusunod lamang sa agos. Ang unang katotohanan na matututunan mo sa mahabang panahon ng pag-iisa ay ang pagbasag sa ilusyong ito. Mapagtatanto mo na ang pressure na nararamdaman mo ay hindi nanggagaling sa loob mo, kundi mula sa mga taong natatakot na baka ang iyong kalayaan ay isang opsyon na hindi nila kinailanmang naisip. Isipin mo ang mga pagtitipo ng pamilya. Ang unang itatanong sa iyo ay hindi tungkol sa iyong mga pangarap, sa iyong binabasang libro o sa iyong narating sa karir. Ang itatanong ay, kailan ka ba mag-aasawa? Sa likod ng tanong na ito ay ang maling akala na ang pagiging single ay isang sakit na kailangang gamutin. Ngunit para sa lalaking matagal nang naglalakad ng mag-isa, ang tanong na ito ay nagiging isang pagkakataon para sa pagninilay. Dito natin hihimayin ang saikolohiya ng The Bachelor Stigma. Maraming lalaking pumapasok sa maling relasyon dahil lang sa takot na mapag-iiwanan. Napipilitan silang makisama sa taong hindi naman nila tunay na mahal dahil sa bigat ng ekspektasyon. Ngunit ang lalaking matagal ng single ay dumaan na sa apoy na ito. Natutunan niyang harapin ang mga manunuring mata ng kamag-anak at kaibigan. At sa pagharap na iyon, natagpuan niya ang isang uri ng tapang na hindi matatagpuan sa loob ng isang relasyon. Ang tapang na maging outcast. Kapag tinanggap mo na hindi ka obligadong sundin ang timeline ng iba, doon nagsisimula ang iyong tunay na buhay. Mapapansin mo na ang karamihan sa mga masasayang mag-asawa sa paligid mo ay nabubuhay lamang sa routine. Marami sa kanila ang nananatili sa relasyon dahil takot silang harapin ang katahimikan sa loob ng kanilang sariling isipan. Ang lalaking single ay walang ganitong takas. Kailangan niyang harapin bawat gabi ng walang distractions. Ang kabanatang ito ay tungkol sa pag-unawa na ang pag-iisa ay hindi failure. Ito ay isang sinadyang pagpili para sa mas malalim na kalidad ng buhay. Ang lalaking mag-isa ay hindi kulang. Siya ang isang lalaking tumanggi sa standard version ng kalagayahan para mahanap ang orihinal na bersyon nito sa loob ng kanyang sarili. Huwag mong isingin na ang pag-iisa ay isang paghihintay sa the one. Isipin mo ito bilang isang exorcism, pagpapalayas ng mga boses ng lipunan na sinasabing kailangan mo ng iba para maging makabuluhan. Kapag naging payapa ka na sa iyong pag-iisa, doon mo lang makikita ang mundo kung ano talaga ito. Isang malawak na palaraan kung saan ang ikaw lamang ang may-ari ng iyong oras at atensyon. Chapter 2. Ang radikal na responsibilidad. Ang ikalawang aral na natututunan ng isang lalaki ay ang pinakamabigat. Ang kalayaan ay may kaparusahan. At ang kaparusahang iyon ay ang katotohanan na wala ka nang pwedeng sisihin sa mga kabiguan mo. Sa loob ng isang relasyon, madaling magpasa ng sisi. Kulang ako sa pera dahil marami kaming gastusin sa bahay. Hindi ako makapag-gym dahil kailangan kong samahan ng partner ko. Wala akong oras sa pangarap ko dahil abala ako sa pamilya.
Mga valid excuses ito na tinatanggap ng mundo. Ang relasyon ay nagsisilbing proteksyon laban sa brutal na katotohanan ng iyong sariling katamaran o kawalan ng disiplina. Ngunit kapag ang isang lalaki mag-isa, ang bawat aspeto ng kanyang buhay ay isang direktang refleksyon ng kanyang karakter. Walang buffer zone. Isipin mo ang kalusugan mo. Kapag nag-iisa ka, walang magluluto para sa'yo ng masustansyang pagkain maliban kung gawin mo ito. Walang sasabi sa'yo na matulog ka na kapag 3:00 na ng madaling araw at nakaharap ka pa sa screen. Kung ikaw ay naging mataba, sakitin o mahina, alam mo sa kaibot ang puso mo na ikaw lang ang may gawa niyan sa sarili mo. Ganon din sa usapin ng pananalapi. Walang double income na sasalo sa'yo kapag nagpabaya ka sa trabaho. Walang magpapaalala sa'yo na mag-ipon. Bawat sentimo na lumalabas sa bulsa mo ay desisyon mo. Bawat utang na kinukuha mo ay pasanin mo lang. Ang pressure na ito ay nakakadurog, ngulit ito rin ang nagpapatibay ng bakal ng iyong determinasyon. Dito mo matututunan ang konsepto ng extreme ownership. Ito ang yugto kung saan mo mapagtatanto na ikaw ang kapitan ng iyong barko. Kung tumama ang barko sa bato, ikaw ang nagmando sa manibela. Kung nakarating ang barko sa bagong lupa, ikaw ang nagplano ng ruta. Ang ganitong uri ng responsibilidad ay nagbabago sa takbo ng isip ng isang lalaki. Hindi na siya nagrereklamo. Bakit? Dahil alam niyang walang makikinig. Instead na magreklamo, nagsisimula siyang bumuo ng systems. Bumubuo siya ng disiplina na hindi nakadepende sa mood o emosyon. Natutunan niya na ang freedom ay hindi ang kakayahan gawin ng kahit anong gusto mo, kundi ang kakayahang gawin ang dapat mong gawin kahit ayaw mong itong gawin. Kapag ang isang lalaki naging master ng kanyang sariling responsibilidad, ang kumpiyansa niya ay nagbabago. Hindi ito ang kumpiyansang nanggagaling sa panlabas na anyo o sa mamahaling gamit. Ito ang kumpiyansang nanggagaling sa kaalamang kaya kong mabuhay sa sarili kong mga paa. Kaya kong harapin ang krisis ng mag-isa. Kaya kong bumuo ng kaayusan mula sa kaguluhan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lalaking matagal ng single ay madalas na nagiging high performers. Dahil wala silang ibang aasahan, kailangan nilang maging pinakamabuting bersyon ng kanilang sarili para lang mabuhay. Ang kanilang kalayaan ay hindi naging laro, ito ay naging banal na tungkulin. Kapag nakita mong isang lalaking mag-isa na mauyos ang buhay, disiplinado ang katawan at matatag ang isip, huwag mong isipin na swerte siya. Isipin mo ang libu-libong gabi na pinili niyang harapin ang bigat ng kanyang kalayaan kaysa tumakas sa bisik ng isang relasyon na walang saysay. Chapter 3: Ang kakayahan bilang salapi. Sa mundong ito, ang isang lalaking may kapareha ay madalas na hinahatulan batay sa kanyang status. Siya ay asawa ni ganito o ama ni ganyan. May social safety net na nagbibigay sa kanya ng instant na katauhan. Pero kapag ang isang lalaki tumataw sa mag-isa sa harap ng publiko, ang lahat ng dekorasyon na yon ay naglalaho. Ang tanging natitira ay ang kanyang competence o ang kanyang tunay na kakayahan. Dito natututunan ng lalaking single ang isa sa pinakamahalagang aral sa buhay. Ang mundo ay walang pakialam sa iyong nararamdaman. Ang mundo ay tumitingin lamang sa kung ano ang kaya mong bigay na halaga. Isipin mo ang iyong trabaho o karir. Kapag nag-iisa ka, wala kang backup plan. Kung hindi ka maging mahusay sa ginagawa mo, walang sasalo sa iyong bills. Kung hindi mo patalasin ang iyong isip naman, mapag-iiwanan ka ng agos lang panahon. Ang pressure na ito ang nagtutulak sa isang lalaki na maging master of his craft. Dahil wala siyang emosyonal na distraksyon sa gabi, ginagamit niya ang oras na yon para mag-aral, mag-code, mag-ensayo o bumuo ng negosyo. Ang lalaking matagal ng single ay mabilis nakakaunawa na ang respect ay hindi hinihingi. Ito ay kinukuha pamamagitan ng resulta. Napapansin niya sa mga pagtitipon na hindi siya tinitingnan dahil sa kung sino ang kasama niya, kundi dahil sa kung gaano siya kadayamante sa kanyang larangan. Ang kanyang value ay hindi nanggagaling sa validation ng isang babae, kundi sa katotohanan na kaya niyang ayusin ang anumang problemang ibato sa kanya ng buhay. Ito ang tinatawag nating the competence shield. Kapag ikaw ay magaling sa ginagawa mo, kapag ikaw ay malakas ang katawan, at kapag ikaw ay matalas ang isip, ang mundo ay napipilitang respetuhin ka. Hindi mo kailangan magmakaawa para sa atensyon. Ang iyong kakayahan ang nagsisilbing magnet para sa mga oportunidad.
Natutunan din niya ang the art of self-reliance. Kung may nasira sa bahay, siya ang aayos. Kung may kailangang intindihin sa batas o finances, siya ang magbabasa. Bawat skill na natututunan niya ay nagdaragdag ng isang layer sa kanyang katauhan. Hinabang ang ibang lalaki nagiging dependent sa kanilang partner para sa mga simpleng gawain, ang lalaking single ay nagiging isang one-man army. Sa huli, ang competence na ito ang nagbibigay sa kanya ng tunay na kapangyarihan. Hindi na siya natatakot na mawalan ng kahit sino o kahit ano dahil alam niya na ang kakayahan niya ay nasa loob ng kanyang sarili. Ito ay isang kayamanan na hindi mananakaw at hindi mawawala sa isang breakup. Ang lalaking mag-isa ay hindi naghahanap ng kakayahan para magpasikat. Ginagawa niya ito para maging malaya. Sapagkat ang mundong ito, ang tanging tunay na malaya ay ang lalaking kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ano man ang mangyari, Chapter 4, ang pilosopiya ng katahimikan. Ang pinakamalaking labanan ng isang lalaking nag-iisa ay hindi nangyayari sa labas ng mundo. Ito ay nangyayari sa loob ng kanyang 4 na sulok na kwarto sa gitna ng hating gabi. Dito, ang katahimikan ay maaaring maging isang kaibigan o isang malupit na kaaway. Karamihan sa mga tao ay takot sa katahimikan. Kaya naman, laging naka-on ang kanilang TV, laging may tumutugtog na music, o laging may hawak na phone. Takot silang marinig ang sarili nilang iniisip. Ngunit ang lalaking matagal ng single ay dumaan na sa yugtong ito. Natutunan na niyang paamuhin ang katahimikan. Dito lumalabas ang stoic mindset. Mapagtatanto mo na ang karamihan sa mga bagay na ikinagagalit o ikinalulungkot ng tao ay mga bagay na hindi naman nila kontrolado. Ang opinyon ng ibang tao, ang ekonomiya, ang nakaraan o ang nararamdaman ng iba sa iyo, lahat ng ito ay labas sa iyong kapangyarihan. Ang lalaking nag-iisa ay nagsisimulang mag-focus lamang sa mga bagay na nasa loob ng kanyang circle of control, ang kanyang reaction, ang kanyang discipline, at ang kanyang mga choices. Kapag nag-iisa ka, wala kang ibang audience. Hindi mo kailangang magpanggap na masaya ka kung hindi naman. Hindi mo kailangang mag-adjust ng iyong emotion para lang maging komportable ang iba sa paligid mo. Ang kalayaang ito ay nagbubunga ng emotional stability. Napapansin mo na ang mga bagay na dating nagpapagalit sa iyo ay wala na lang ngayon. Ang drama ng ibang tao ay tinitingnan mo na lang mula sa malayo ng may pag-unawa, pero hindi mo nahahayaang pumasok sa iyong inner peace. Natutunan mo na ang peace of mind ay mas mahalaga kaysa sa pagiging tama o pagiging sikat. Isipin mo ang pagkakaiba. Ang isang lalaking takot mag-isa ay papasok sa isang relasyon kahit alam niyang magulo ito dahil lang sa takot sa katahimikan. Pero ang isang stoic na lalaki, mas pipiliin niyang mag-isa ng payapa kesa makasama ang taong sisira sa kanyang mental stability. Ang kanyang katahimikan ay naging kanyang standard. Kung ang isang tao o sitwasyon ay hindi mas payapa kesa sa kanyang pag-iisa, hindi niya ito bibigyan ng puwang sa kanyang buhay. Sa yugtong ito, ang pag-iisa ay hindi na loneliness. Ito ay naging solitude, isang sadyang paglayo para makita ang sarili ng mas malinaw. Dito nabubuo ang mga pinakamalalalim na pangarap at ang pinakamalakas na paninindigan. Ang lalaking nahanap na ang kapayapaan sa kanyang sariling kumpanya ay hindi na kailanman magiging alipin ng sino man. Dahil ang pinakamataas na uri ng kapangyarihan ay ang hindi mo kailangan ng kahit anong external na bagay para maging masaya at kontento. Chapter 5: Ang pagbuo ng legacy. Kapag ang isang lalaki ay nag-iisa loob ng mahabang panahon, dumarating ang isang yugto kung saan ang tanong na para kanino ay nagbabago. Sa simula, ang lahat ay tungkol sa survival, ang pakikipaglaban para mabayaran ng bills, ang pagpapakondisyon ng sariling katawan, at ang pagpapatatag ng isipan. Pero habang tumatagal, ang focus ng isang lalaking single ay lumalawak mula sa kanyang sarili patungo sa mundo. Dito natututunan ng lalaki ang konsepto ng legacy. Maraming tao ang nag-aakalang ang legacy ay tungkol lamang sa pagkakaroon ng anak o pagpapasa ng apelido, ngunit para sa lalaking pinanday ng pag-iisa,
Ang legacy ay ang marka na iniiwan mo sa mundo pamamagitan ng iyong gawa, sining at kontribusyon. Dahil wala siyang emosyonal na obligasyon na umuwi ng maaga para sa isang kapareha, ang lalaking ito ay may kakaibang kapangyarihan, ang deep work. Meron siyang hilibu-libong oras na maaari niyang gamitin para bumuo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Maaari itong isang negosyo na nagbibigay ng trabaho sa iba, isang sining na nagbibigay ng inspirasyon, o isang karunungan na ibinabahagi niya sa susunod na henerasyon. Ang ambisyon niya ay hindi na udyok ng pangangailangang magpasikat sa isang kapareha. Ang kanyang drive ay nanggagaling sa internal standards. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang limitasyon ng kanyang kakayahan bilang isang tao. Natututunan niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagkonsumo ng saya, kundi sa paglikha ng halaga. Sa kabanatang ito, tinitingnan ng lalaki ang kanyang buhay bilang isang project. Bawat araw ay isang pagkakataon para magdagdag ng isang brick sa kanyang katedral. Hindi na siya natatakot sa kamatayan sa paraang kinakatakutan ito ng iba. Bakit? Dahil alam niyang binuo niya ang kanyang buhay ng may saysay. Ang kanyang pag-iisa ay naging laboratorio ng kanyang kadakilaan. Kapag ang isang lalaki ay nag-i-invest sa kanyang legacy, nagbabago rin ang kanyang pananaw sa mga tao. Hindi na siya naghahanap ng rescue, naghahanap na siya ng collaboration. Ang kanyang mga relasyon, maging kaibigan o negosyo, ay nakabase na sa mutual growth. Ang lalaking may legacy ay hindi madaling matukso ng panandaliang aliw dahil alam niya ang halaga ng kanyang misyon. Ito ang huling yugto ng pagiging single. Ang pagiging isang lalaking hindi na lang nabubuhay para sa sarili, kundi nabubuhay para sa isang layuning mas malaki kaysa sa kanyang sariling buhay. Ang kanyang solitude ay naging kanyang lakas upang maglingkod at lumikha sa antas na hindi kayang abutin ng mga taong abala sa mga maliliit na drama ng pang-araw-araw na relasyon. Chapter 6: Ang pagbalik sa mundo. Ito na ang huling hantanan ng ating paglalakbay. Pagkatapos ng mga taon ng pag-iisa, pagkatapos mong harapin ang iyong demonyo, patalimin ang iyong isipan at bumuo ng iyong legacy, ano na ang susunod? Ang huling aralin ay ang The Unbreakable Return. Ito ang yugto kung saan ang lalaki ay muling humaharap sa mundo na hindi na bilang isang taong may kulang, kundi bilang isang taong buo. Maraming lalaki ang nananatiling single hanggang buhay dahil nahanap na nila ang sapat na kaligayahan sa kanilang solitude. At walang mali doon. Pero may mga lalaki rin na pagkatapos ng mahabang panahon ay muling nagpapasya na buksan ng pinto para sa iba. Pero may isang malaking pagkakaiba. Ang versyon niya ngayon ay hindi na kayang sirain ng kahit sino. Ang lalaking dumaan sa apoy ng long-term singlehood ay papasok sa isang relasyon mula sa posisyon ng strength, hindi need. Hindi siya papasok sa relasyon dahil natatakot siyang mag-isa. Alam na nating expert na siya sa pag-iisa. Papasok siya dahil ang taong nakilala niya ay nagbibigay ng halaga na higit pa sa kapayapaang nahanap niya sa kanyang solitude. Ang kanyang standard ay napakataas na. Hindi na siya tatanggap ng manipulasyon, hindi na siya tatanggap ng kawalan ng respeto, at hindi niya na isasakripisyo ang kanyang misyon para sa kahit sino. Dahil alam niya na kung kinakailangan man niyang bumalik sa pag-iisa, kaya niya itong gawin ng nakangiti. Ang kaligayahan niya ay nakaangkla na sa loob ng kanyang sarili, hindi sa bulsa o sa damdamin ng ibang tao. Ito ang tunay na tagumpay ng lalaking naglalakbay ng mag-isa. Natutunan niya na ang mundo ay hindi ka pwedeng bigyan ng anuman na hindi mo kayang ibigay sa sarili mo. Kung gusto mo ng respeto, irespeto mo ang sarili mo. Kung gusto mo ng katapatan, maging tapat ka sa iyong misyon. Sa pagtatapos ng script na ito, tandaan mo, ang pag-iisa ay hindi destinasyon. Ito ay proseso ng initiation. Kung ikaw ay kasalukuyang nag-iisa at nararamdaman mo ang bigat ng mundo, huwag kang susuko. Huwag mong isipin na napapaiwanan ka. Ang totoo ay pinupush ka ng buhay para maging lalaking hindi kayang itumba ng kahit anong krisis. Ang lalaking dumaan sa lahat ng ito, ang lalaking arkitekto ng kanyang sariling katahimikan, ang siyang tunay na nakakaunawa sa buhay. At kapag handa ka na, ang mundong dating kinakatakutan mo
ay magiging isang malawak na karagatan kung saan ikaw lamang ang tunay na master ng iyong sariling tadhanan. Salamat sa panunood. Ikaw ay isang lalaking may halaga. Huwag mong kalimutan yan. Kung naramdaman mong hindi ka nag-iisa sa iyong pakikipaglaban, i-comment mo ang salitang disiplina sa ibaba. Gusto kong makita kung sino-sino ang mga lalaking handang harapin ang mundo ng may paninindigan. Huwag mo ring kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe sa ating channel. Dito, patuloy nating hihimayin ang sikolohiya, ang pilosopiya, at ang tunay na lakas ng isang lalaki sa modernong panahon. Ibahagi mo rin ito sa isang kaibigan o kapatid na sa tingin mo ay kailangan ng paalalang ito. Ang buhay ay isang personal na misyon. Ikaw ang may hawak ng panulat at ikaw ang sumusulat ng iyong sariling kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video, manatiling matatag, manatiling disiplinado, at higit sa lahat, manatiling totoo sa iyong sarili. Ako si Stoic Tagalog, at ito ang katotohanang natututunan ng mga lalaki sa gitna ng katahimikan. Paalam.